Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 2-story brand new house and lot. May lot area po ito na 105 square meters at may floor area na 180 square meters. Ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Napaganda po ng lokasyon, malapit po sa mga business establishments at walking distance lang po ito mula sa Starbucks downhill o sa mismong highway. Kaya possible din po itong maging income generating, especially kung gagawin yung staycation business o ipasok nyo sa Airbnb. Yan po yung pasad, meron na rin pong concrete fence at steel gate. Ito po'y fully furnished. Mula po dito sa property, ilang steps lang po, nandun na kayo sa mismong highway. Ang kagandahan po dito ay hindi po ito nasa loob ng isang subdivision na kung saan wala pong restrictions. At wala rin kayong babayaran na homeowners association dues. Kaya less maintenance na rin po. Ang babayaran nyo na lang ay yung amilyar o yearly na real property tax. Yan po ang kapaligiran, tunghayan nyo po. Ito naman yung pasad at yung corner side ng bahay. Wala naman po kayong papagawa dito. Halos bago pa at hindi naman po ito natitirhan ni owner, gawa ng madalas nasa Amerika po sila. Ito po yung garahe. Kakasya po isang pick-up. Actually kung sedan, kasya po dalawa o yung mga compact cars. Ito pong garahe ay naka-tile flooring na rin. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Dito naman po ay may pocket garden. Then meron pong half meter na setback, paikot po dito sa buong property. Yan naman po yung main door at meron din pong sliding glass door. May glass panel. Ito po yung solid wood door. Samahan nyo po ako, pasok po tayo. Pagpasok po natin ay nandito na yung dining area. May dining set. Nga po pala, ito po ay fully furnished. Dito naman po yung living area o salas na meron na rin pong sofa set at center table. Naka-ceiling cove design. May modern light fixtures. Then ang sliding glass window ay meron na rin pong Korean blinds. Premium tiles din po ang ginamit dito sa flooring. Ito po ay owner's built kaya quality din po ang mga materyales na ginamit dito. Yan po ulit yung main door. Dito naman yung dining area. May glass panel at sliding door na meron na rin pong Korean blinds. Meron din pong modern light fixtures at naka-ceiling cove design. Dito naman po ay yung breakfast nook na meron din pong modern light fixtures. Ito naman po yung formal kitchen. Meron pong modular kitchen cabinets, kitchen countertop, stainless sink with faucet, range hood, kitchen window, at may storage din po ng kitchen utensils. Ito po yung naka-tiled kitchen countertop. May built-in gas range.
At yan naman po yung refrigerator na halos bago pa rin po yan. Mula po dito, matatanaw natin yung access door papunta sa likod ng bahay. At ito naman po yung first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Meron dalawang sliding glass window with blinds, window type aircon, naka-ceiling cove design, bed frame with mattress, at naka-tile flooring na rin po yan. Dito naman po sa kabila ay yung common toilet and bath. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall, may bathroom window, water closet with bidet, bathroom countertop, hand wash basin, at may hot and cold shower set. Yan naman po yung vanity mirror. At may bathroom cabinet. Ito naman po yung tinutukoy ko na access door na may aluminum screen door. Papunta naman ito sa likod ng bahay. Hanggang dito po ang property line. Naka-concrete fence. Yan po yung tinutukoy ko na half meter setback. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung common toilet and bath. At dito naman po yung first bedroom na naipresent ko na to sa inyo kanina. At dito naman po yung formal kitchen na meron pong modular kitchen cabinet. At dito naman po yung dining area, living area, sa dulo po yung main door. Ito naman po yung hagdan, naka-tiled staircase. Meron na rin pong staircase window na nag-serve as natural sunlight. Samahan niyo po ako, kiat po tayo. Naka-tubular railing at handrail na rin po ito. Nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung family area. Dito naman po yung ibang kwarto. Yan po yung hagdan. Check po natin itong pangalawang kwarto o second bedroom. Naka-ceiling cove design, may pin lights, sliding glass window with blinds, window type aircon, center lamp, high ceiling, bed frame with mattress, at naka-tile flooring. Yan po yung second bedroom. Dito naman po yung third bedroom na meron pong access door papunta sa balkonahe. Meron na rin pong sliding glass window with blinds. At dito naman po yung common toilet and bath dito sa second floor. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall, may hot shower set, bathroom window, water closet with bidet, bathroom countertop na may hand wash basin, at may vanity mirror. Yan po yung common toilet and bath. At dito naman po yung family area na may access door sa dulo papuntang balkonahe. Sa harapan naman po yan. Ito po yung naka-ceiling cove design, may pin lights, center lamp, meron pong dalawang sliding glass window, at ito naman po yung fourth bedroom o master bedroom. May window type aircon, bed frame with mattress, sliding glass window, ceiling cove design with center lamp and pin lamp, at may access din po sa balkonahe. Premium tiles din po ang ginamit dito sa flooring. Yan po yung tinutukoy ko na sliding glass window. At mula naman po dito, yan po yung dulo ng balkonahe na may access papunta naman sa family area. Tunghayin niyo po inyong mga magiging kapitbahay. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. Tunghayin niyo po ulit itong master bedroom. Yan po yung sliding glass window with blinds. May electric fan, may window type aircon, at meron din po itong sariling toilet and bath. May vanity mirror, hand wash basin, bathroom countertop at cabinet. Meron din pong water closet with bidet, tissue holder, overhead shower, bathroom window, at from floor to ceiling po itong tile bathroom wall. Meron din pong wall-mounted na towel holder. Yan po yung toilet and bath ng master bedroom.
At labas na po tayo. Nandito po ulit tayo sa my hallway. Ito po yung family area. At yan naman po yung tinutukoy ko na sliding glass window na access mula sa balkonahe. Actually, na-present ko na yan. Galing po tayo dun sa dulo. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Starbucks downhill o sa mismong highway, ang distance is 280 meters o ito po'y walking distance. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 1.6 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Kung manggagaling naman po sa Picnic Grove, ang distance is 3.3 kilometers at ang travel time is 7 minutes. At mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, fast food, banks, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac, Santa Rosa, ang distance is 25.1 kilometers at ang travel time is 34 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 60.50 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Nandito na po tayo sa likod ng bahay. Ito po yung tinutukoy ko na half meter setback. Paikot po ito ng buong property. At sa dulo po nito ay yung meron pong pocket garden at yung garahe mismo. Then yung pedestrian gate. Binebenta po ito ni owner sa halagang 13 million pesos net. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.